Kanina pa tayo palakad-lakad dito sa palengke. Wala naman tayong nakikitang pwedeng biktimahin. Ang sakit na ng paa ko, ate. Paano tayo makakakita kung sa ibang bagay ka nakatingin? Basta hanapin mo lang yung bagong mukha dahil sila ang pinakamabilis manlinlang. Hindi na tayo mahihirapan kapag sumailalim sila sa hipnotismo. Tayong nagpapakahirap humanap ng masarap na pagkain. Pero si Pinununtok mo lang naman ang nagpapakasarap sa kanila. Kaya lumalaki ang tiyan niya eh. Hindi kumikilos para sa sarili niya. Nakakatamad na kaya itong ginagawa natin. Bakit tayo? Nasisiyahan naman tayo sa dugo ng hayop ah. Hinaan mo nga yung boses mo, Crisanto. Mamaya may makarinig pa sa atin magaya tayo dun sa ibang mga api na pinarurusahan niya. Hindi ka pa ba nadadala kapag itinatali tayo para pagtawanan? Bakit? Totoo naman ah, diba? Tayo naman ang bumubuhay sa kanya. Magagalit pa yun kapag hindi masarap ang ipapakain sa kanya. Ang arte niya kaya. Gusto niya yung matamis sa dugo at malambot na laman. Ang hirap kayong umalap ng ganon. Basta sumunod na lang tayo. Wala rin naman tayong magagawa eh. Bilisan mo na dyan. Marami pang tao banda ron. Baka may mga bagong salta rito. Nagpatuloy maglakad ng magkapatid patungo sa lugar kung saan mas maraming tao sa plaza. Isang beses sa loob ng isang linggo nila ito ginagawa. Ayon na rin sa pinag-uutos na Pinunong Tukmol, ang pinuno ng tribo ng mga Aghoy. Sila ay klase ng mga aswang na ilan lamang ang bilang ng lahi na matatagpuan sa tagong bahagi ng kabundukan ng Mindoro. May nakita ka na ba? Pumili na lang muna siguro tayo ng ibang pwede nating maging biktima. Tignan mo yung babae na yun. Mukha naman siyang masarap, di ba? Bata pa naman ang balat niya, kaya malambot pa yan. Mukha rin namang marami pa siyang dugo. Masisiyahan na dyan ang pinuno. Duda ako dyan, ate. May mga marka ng tinta ang balat niya eh. Yan pa naman ang pinakaayaw ni Pinunong Tukmol. Nawawala raw kasi ang tamis ng dugo kapag nahahaluan na ng tinta. Paano kung bata na lang? Tignan mo yung isa roon, parang wala siyang kasama. Kaso, kawawa naman siya. Ang bata-bata pa niya para mamatay. Pumili na lang tayo ng iba. Nagpatuloy sa paglalakad ng magkapatid sa palengke upang makahanap ng mabibiktima. May nakita na ako, ate. Pakiramdam ko, bago lang yan dito. Ngayon ko lang siya nakita eh. Saan? Yun bang babae na nakakulay dilaw? Mukha naman niyang matanda. Parang nasa 40 na yan eh. Makunat na ang balat niyan tapos mamaya mapakla pa ang lasa ng dugo niyan. Ano ba talagang gusto mo, ate? Ayaw mo nung mas bata. Ayaw mo rin nung matanda. Ang gulo mo naman. Anong oras na kaya? Baka mamaya tayo na naman yung huling makakarating. Paparusahan na naman tayo. Sige na nga, pwede na yan. Ako nang gagawa ng hipnotismo sa kanya. Sasadyain ko siyang mabangga para kapag nahulog ang mga hawak niya, tutulungan ko siya. Doon ko isasagawa ang hipnotismo. Magabang ka lang dyan, ha? Pakunwari pang nakatingin sa malayo si Criselda para maging madali lang sa kanya na mabangga ang babaeng kasalubong. Ay, hala, pasensya na po kayo, Ale. Hindi ko po kayo nakita. Tulungan ko na po kayong pulutin yan. Pasensya na po talaga. Nang mapatingin sa kanya ang ginang, sinamantala na ng dalagitan na isailalim sa kapangyarihan niya ang babae upang madali niya itong mapasunod sa kanyang mga nais. Tapos ko na siyang mahipnotismo. Bilisan na natin para madala na natin siya sa ating pinuno. Nang masiguro nilang walang ibang nakapansin sa kanilang ginawa, dinala na nila ang kanilang magiging alay sa kanilang tribo. Nang sumapit na ang gabi, nagtipon-tipon sila sa gitnang bahagi ng mga kabahayan. Mabuti naman nakaabot pa kayo. Akala ko itatali na naman namin kayo sa puno at pagtatawanan. Yan ang akala nyo dahil meron kaming naiuwi na mas masarap kesa sa bitbit nyo. Talaga ba? Alin ba dyan? Yan nag-iisang matandang babae? Nakita nyo ba kung gaano karaming binitbit ko para kay Pinunong Tukmol? Ang yabang mo naman. Palibasa hindi ka naaawa sa mga tao. Manahimik ka lang, bata. Halata namang wala kang alam ng ate mo eh. Hindi ko alam kung bakit nandito pa rin kayo sa tribo eh. Wala naman kayong pakinabang. Lalo ka na. Hindi ka pa dumarating sa hustong edad para maging isang ganap na aghoy. Ang yabang mo naman.
Palibhasa, hindi ka naaawa sa mga tao. Huwag kang masyadong mayabang, Tupi. Hindi dahil marami kang nadadalang tao para sa pinuno, ikaw nang pipiliin niyang susunod sa yapak niya. Tandaan mo, sa panguhuli ng tao ka lang malakas, pero isa kang lampa pagdating sa pakikipaglaban. Baka nakakalimutan mo, naiihi ka sa salawal mo kapag natatakot ka sa kalaban mo. Aba, matapang ka ha? Ano ba? Bitiwan mo nga ang ate ko! Kalalaki mong tao, pumapatol ka sa babae! Isa ka pa! Gusto mong pagbuling ko kayo ng ate mo? Natigil lamang si Tope sa pangaasar sa magkapatid matapos na magsalita ang kanilang pinuno. Sinisimula na niyang sipsipin ang dugo ng mga taong dala ng mga alagad niya para sa kanya. Umiwas naman ang tingin ng magkapatid. Hindi nila maatim na makita kung paano pagpiyesta ni Pinunong Tukmol ang mga kaawa-awang tao. May mga bata, dalaga, at may nagdala pa ng sanggol. Lahat yun ay inisa-isang simutin ng mga dugo at sinunod na lapain ng mga laman. Ang binibitiwan niyang lasog na katawan ng tao, ang siyang pinagpipiyesta naman ng mga kapwa nila Aghoy. Nang maubos na ang mga tao sa harapan ng pinuno, umupo ito sa kanyang trono. Ngunit baka sa kanyang mukha na hindi siya nasiyahan sa mga nakain niya. Hindi pa rin nakukuha ng kahit ilang laman ng aking kasiyahan. Wala sa mga dugo nila ang pumapawi sa aking uhaw. Ang dami na naman niyang kinain, oh. Hindi pa rin siya masaya. Masyado naman siyang patay gutom. Crisanto, ayan ka na naman. Manahimik ka na lang muna. Kasi, tingnan mo naman. Lahat ng taong dinala sa kanya, naubos niya eh. Tapos hindi pa siya kontento. May mahalaga akong ibabalita sa lahat. Sa nalalapit kong kaarawan, may isa akong pagsubok na ibibigay sa inyo. At ang sino mang makapagbibigay sa akin ito, siyang makakakuha ng trono na siyang susunod sa yapak ko na pamunuan ng ating tribo. Alam ko namang ako na makakagawa niyan. Ako lang naman ang pinakamagaling na Aghoy sa tribong to. Nagyabang na naman ng lampa. Ang sino mang makapagdadala sa akin ng isang tao na may pinakasariwa, pinakamalinamnam, at pinakamatamis na dugo, na siyang makakapawi ng uhaw na nararamdaman ko, ang mabibigyan ko ng karangalan na maging susunod na pinuno ng ating tribo. At ang sino man na sasali sa paligsahan na hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa akin, ay papatayin ko! Sasali ba tayo, ate? Hindi ko alam. Ilang linggo na lang ay kaarawan na ng ating pinuno. Pero hindi ko sigurado kung makakaya ba nating maghanap ng taong gusto niya. Tingnan mo sila. Isa-isa na silang humihingi ng basbas mula kay Tandang Sorya. Isang palatandaan na sila isasali sa paligsahan. Ano, dito lang ba tayo? Natatakot ba kayo mamatay? Kaya ayaw niyo sumali? Mas lalo niyong ipinapakita na talunan kayo magkapatid. Hindi namin pinangarap na maging pinuno ng tribo na to. Kaya wala kaming panahon na makisali sa mga paligsahan na yan. Wala ka naman talagang kapasidad na mamuno eh. Pero kapag ako na naging pinuno ng tribo, kayo ang una kong ipapapatay. Ay, sandali lang. Paihirapan ko muna pala kayo bago ko kayo ipasunog. Tingnan natin kung sinong magiging susunod na pinuno. Sinisigurado ko sa'yo na kapag ako yon, hindi kita papatayin. Pero pagdurusahan mong pagiging alipin, luluhod ka sa harapan ko at maninilbihan sa akin habang buhay. Mabibigat ang mga yabag ng dalaga habang naglalakad patungo kay Tandang Sorya upang manghingi ng basbas para sa pagsali niya sa paligsahan. Nais niyang ipakita kay Tope na wala siyang kinatatakutan at handa siyang manalo para sa trono. Kinabukasan, maagang nagising magkapatid at nagtungo sa paborito nilang pwesto sa tabing ilog. Bakit kasi sumali ka pa, ate? Ayun tuloy. Kailangan natin silang labanan. Saan naman natin hahanapin yung taong iaalay natin para sa pinuno? Hindi pa naman kita basta matutulungan. Lalo na hindi pa ako sumasapit sa edad na 15. Para sana makapagpalit ako ng anyo bilang Aghoy. Hindi ko alam. Basta maghanap na lang siguro tayo ng kung sino dyan. Magpalipat-lipat na lang tayo ng bayan.
Buwisit kasing tupe yan eh. Kung hindi niya sana ako minaliit, hindi ko sana to pinoproblema. Tara na, maghanap na tayo. Hindi pwedeng may makatalo sa'yo. Kilala natin si Pinunong Tukmol. Kapag sinabi niyang papatayin niya, talagang ginagawa niya. Ilan na ba sa lahi natin ang pinaslang niya? Hindi ba? Pati mga magulang natin, siya rin ang pumatay dahil lang hindi maibigay ang dugong papawi sa uhaw niya. Wala pa yatang nakagawa nun. Lahat na ng klase ng tao na ibigay na sa kanya pero patay gutom pa rin siya eh. Teka, pagsipol ba yung naririnig ko? Hindi lang yun basta sipol, dahil simbolo yun ng pagsalakay. Hanapin natin kung saan yun nanggagaling. Halina, bilisan mo riyan! Nagmadali ang magkapatid na sundan ng pinanggagalingan ng pagsipol. Bilisan mo namang tumakbo, Crisanto! Malapit na tayo dahil lumalakas na ang ingay ng sipol. Sandali ate, dito na lang tayo. Hindi natin sigurado kung kanino yun nanggagaling. Dito ka lang. Ako nang aakyat sa puno. Hintayin mo ako. Natigilan sa pagsasalita si Criselda nang makarinig siya ng ingay. Doon nanggagaling yung ingay ate. Tara na, tingnan natin kung ano yung nahulog doon. Dito ka lang sa likuran ko. Baka biglang may umatake sa atin. May nakikita ako. Isang babaeng nakahandusay at walang malay. Mukhang nahulog siya galing sa itaas ng bundok. Ano pang hinihintay natin ate? Lapitan na natin para makita natin kung sino yan. Ako nang titingin sa kanya. Dito ka lang sa likod ng puno. Huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Masyadong delikado dahil maaaring isa lamang tong patibong. Huwag kang makulit ha. Diyan ka lang. Maingat na naglakad ang dalagita palapit doon. Sino naman kaya ito? Buhay pa kaya siya? Taas ng pinagbag sa kanya. Buhay pa siya, pero ang dami niyang galos sa katawan. Ano na ate? Tao ba yan o kalahi natin? Tao siya at buhay pa siya. Anong gagawin natin sa kanya? Pwede na ba ako lumapit ate? Sandali! May nararamdaman ako sa paligid. Diyan ka lang! Tumama ang pana sa isang puno malapit kay Criselda. May ibang tao sa paligid. May nagpakawala ng pana. May umaatake sa atin. Agad na nagpalit ng anyo si Criselda. Lumabas ang matatalim niyang pangil at ang mahahaba niyang kuko. Namula rin ang kanyang mga mata kung saan mas naging agresibo ang galaw niya upang maramdaman ang sinumang nasa paligid. Maliksi siyang gumapang paakyat ng bundok kung saan muling may nagpakawala ng pana na agad naman niyang naiwasan. Dahil doon nalaman niyang kinaroroonan ng taong umaatake. Tumakbo si Criselda papunta roon. Natagpuan niya ang isang lalaki na kulot ang buhok at may suot na malaking medalyon. Kung titignan, hindi sila nagkakalayo ng edad. Nang akma niyang sasakmalin ng lalaki, may tumamang pana mula sa likuran niya. Sa pagbao ng pana, agad siyang bumagsak sa lupa. Nakakuha naman ang pagkakataon ng lalaki na makatakbo palayo. Naramdaman din ng dalaga ang pag-alis ng mga taong nagtatago sa paligid ng kabundukan. Ow! Mukhang malalim ang baon ng pana sa likod ko. Si Crisanto! Nagmamadaling tumalon pababa ang dalagita dahil na rin sa pag-aalala sa kanyang kapatid. Crisanto! Nasaan ka? Crisanto! Ate, nandito ako. Halika rito. Ano nangyari sa'yo? May sugat ka sa likuran mo. May nakasagupa akong mga tao, pero iisa lang ang namukhaan ko. Mabuti naman ate, nakaligtas ka. Naku, hindi ko alam mangyayari sa akin kapag nawala ka pa. Bakit kasi sumugod ka pa sa kanila? Ano ka ba? Huwag kang umiyak dyan. Buhay pa naman ako eh. Anong nangyari dun sa babae? Nagising na ba siya? Nagising na siya, pero nahimatay ulit. Ginamitan ko na siya ng hipnotismo para kung anumang mangyari, wala siya magiging kawala sa atin. Anong balak mong gawin sa kanya? Ang dami niyang sugat. Dapat na natin yung magamot agad bago pa man lumala. Dalhin natin siya sa bahay, pero dapat walang makaalam sa nangyari.
Hindi ko alam kung sino yung mga tinatakasan niyang taong humahabol sa kanya. Kailangan nating malaman kung sino ba talaga siya. Patagunin ang inuwi sa kanilang bahay ang walang malay na babae, kung saan hinayaan muna nila itong magpahinga sa kabilang kwarto. Kinagabihan, naghanda si Crisanto ng mga gamot para sa sugat na natamo ng kanyang ate. Dahan-dahan naman, Crisanto, ang sakit! Dinadahan-dahan ko lang naman, ate. Malalim lang talaga ang sugat mo. Bakit parang ang tagal yatang maghilom? Hindi ba normal na pana ang tumama sa'yo? Mukhang ang hindi normal ang ginamit nilang pana. Baka isa sila sa miyembro ng mga manlulupig ng aswang. Kung isa sila sa mga manlulupig ng mga aswang, bakit nila hinahabol ang babae? Hindi naman siya aswang. Hindi ko rin alam. Ano nang nangyari sa babae? Nagpapahinga pa rin siya hanggang ngayon. Nagamot ko ng mga sugat niya. Karamihan doon mga gasgas dahil sa pagkakahulog niya sa bangin. Hindi ko alam kung magigising na ba siya, pero sana may talab pa ang ginawa kong hipnotismo sa kanya. Nasaan ba siya? Pupuntahan ko lang saglit. Mahimbing pang tulog niya. Ang ganda niya, no, ate? Mukha siyang diwata. Mukha siyang maamo. Pero pakiramdam ko may nakatago sa pagkatao niya. Dahil hindi siya tatakas sa mga humahabol sa kanya kung wala siyang ginawang masama. Baka isa rin siyang aswang. Maaaring galing siya sa ibang tribo o ibang lahi. Tanging siya lang ang makakasagot ng mga katanungan natin sa oras na magising siya. Nagpahinga na rin ang magkapatid dahil kailangan ni Criselda na maghilom kaagad ang sugat at tinamo niya. Kinaumagahan. Ate! Bakit? Anong nangyayari? Gising na siya! Gising na yung babae! Dalian mo! Ando siya sa kwarto, nakaupo lang siya at nakatulala. May epekto pa ba ang hipnotismo na ginawa mo sa kanya? Opo, ayan, tingnan mo. Hindi siya nakakausap. Nakatulala lang talaga siya. Anong gagawin natin? Sinubukan mo na ba siyang kausapin? Opo, kaso tinitigan niya lang ako. Kung tatanggalin kong hipnotismo sa kanya, baka bigla na tayong atakihin. Sasabihin ba natin to kay Pinuno? O kahit kay Tandang Soria na muna natin ito idudulog? Hindi. Wala tayong pagsasabihan kahit na sino. Dito lang muna siya sa bahay hanggat hindi natin nalalaman kung sino ba talaga siya at kung bakit gano'n na lang kung habulin siya ng mga taong may kakaibang kaalaman patungkol sa mga aswang. Ate, paano kung gawin na lang natin siyang mama natin? Anong sabi mo? Wala tayong mama, di ba? Siya na lang kaya ang mama natin. Hindi naman niya yun malalaman eh. Tingnan mo nga oh, hindi siya makapagsalita. Ang ganda niya kasi. Tapos mukha pa siyang mabait. Gusto ko rin kasi magkaroon ng mama katulad ng mga batang katribo natin. Hindi natin pwedeng maging nanay ang isang taong hindi naman natin kilala. Hindi tayo sigurado kung kakampi ba siya o kalaban. Isa pa, ang bata pa niyan, sino namang maniniwala sa atin? Alam na mga katribo natin ang tunay na nangyari sa mga magulang natin. Sige na ate, dito lang naman sa loob ng bahay. Hindi naman natin siya ipapakita sa iba. Baka kasi kunin din siya sa atin eh. Ay, ewan ko sa'yo, Crisanto, bahala ka nga dyan. Maingat na humakbang palapit si Crisanto sa babae. Simula ngayon, ikaw na ang mama namin. Ako po si Crisanto. Si ate ko naman, si Criselda. Ikaw, ang pangalan mo po ay Cristala. Ano ba naman yung ibinigay mong pangalan sa kanya? Bakit ka natatawa? Para magkakatunog ang mga pangalan natin. Crisanto, Criselda, at Cristala. Hindi ba ang gandang pakinggan? Ewan ko sa'yo. Ikaw na lang muna ang magbantay dyan sa nanay-nanayan mo. Lalabas muna ako. Makikibalita ako sa mga nangyayari sa paligid. Baka biglang dito lumusob yung mga taong nakasagupa ako eh. Iniwan ng dalagita ang kanyang kapatid na kasamang misteryosong babae. Lumabas siya ng bahay upang alamin kung meron bang nagbago sa lugar nila. Kailangan niyang mag-ingat sa mga desisyon na kanyang gagawin, lalo pat may itinatago silang isang tao sa loob ng bahay. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid.
Pero hindi ko maintindihan kung ano yon. Hindi siya presensya ng tao. Hindi rin ng aswang. Pero masyadong malakas at makapangyarihan. Siguro kailangan ko pang maglakad-lakad sa ibang parte ng kabundukan para malaman kung saan yun nanggagaling. Dahil sa pagiging abala, hindi napansin ni Criselda ang pagdating ng lalaking kinaiinisan niya. Ano naman ang ginagawa ng talunan dito? Kanina ko pa napapansin napalakad-lakad ka. Ba't dito ka naghahanap ng tao na iaalay para sa pinuno? Hindi ba dapat doon ka sa malayong bayan? Bakit mo ba pinapansin lahat ng ginagawa ko? Hindi ba dapat ikaw ang magpunta sa malayong bayan para hindi na rin tayo nagkikita? Hindi yung sunod ka ng sunod. Masyado mo ba akong iniidolo, ha? Ang tapang Hindi ka pa nga nagiging pinuno. Umaasta ka ng mataas. Papalag ka na ba? Tumama ang kamao ni Tope sa likod ni Criselda na siyang naging dahilan upang makaramdam ng sakit ang dalagita dahil sariwa pa ang kanyang sugat. Ano ba problema mo? Yung sugat sa likod ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa likod? Bakit hindi mo yung nagawang pagalingin ng kusa? Sa susunod, huwag kang lalapit sa akin dahil baka masaktan na talaga kita. Ang sakit! Agad na umuwi si Criselda para magapan ang sugat niya. Ramdam niya ang kirot sa kanyang laman. Mukhang hindi naman nakakatulong yung mga herbal na gamot natin, ate. Walang nagbabago Mas lumalala pa ang sugat mo. Buwisit kasi ang si Tope. Hinampas ba naman ako sa likod? Tignan niya lang sa susunod. Makakabawi rin ako sa kanya. Paano kaya kung lumapit na tayo kay Tandang Sorya? Hindi ba magaling siyang manggagamot? Alam mo naman na hindi ako gagamutin nun. Ang ginagamot niya lang ay yung mga malalakas na miyembro ng tribo natin. At hindi tayo kasama doon. Wala nga tayong ambag Sige na, lagyan mo pa ng gamot. Sandali lang ate, magdidikdik muna ako ng mga dahon. Maliliit na hakbang ng bata palayo ang siyang maririnig sa kanilang kahoy na sahig. Ngunit saglit lang din ay nakaramdam ng paglapit ng isang tao sa likuran si Criselda. Ang bilis mo naman yatang makabalik. Akala ko ba magdidiktik ka pa ng mga dahon? Teka, Crisanto, dahan-dahanin mo naman. Aray, ano ba? Teka, nasasaktan ako. Huwag mong ikuskus ng ganyan ng dahon ng hapde. Hindi nagagaling ang sugat kung mahinhin mong aalagaan. Ang paghilom ay nasasapit ang sakit. Teka, ikaw pala yan? Ang akala ko si Crisanto Nakakapagsalita ka na? Huwag kang malikot. Malapit na ako matapos. Mama, ikaw na po pala ang gumagamot kay ate. Tapos na. Hintayin mo na lang ang paghilom bukas. Huwag mong babasain at huwag mong tatanggalin ang nakatapal na dahon para gumaling kaagad ang sugat mo. Kailan pa nakapagsalita to, Crisanto? Anong ginawa mo? Wala akong ginagawa sa kanya, ate. Hindi ko rin alam na nakakapagsalita na siya. Puro tulala lang yan kanina O tignan mo, saan naman na yun pupunta? Bakit parang kanina nakakausap pa siya tapos ngayon nakatulala na naman? Baka dahil yung sa hipnotismo. Baka dahil unti-unti na yung natatanggal sa kanya. Mas lalo tayong dapat na mag-ingat dahil sa oras na mawala ng epekto ng hipnotismo, maaalala na niya kung sino ba talaga siya. Pero mukha naman siya mabait, ate. Tingnan mo nga ginamot ka niya. Hindi niya tayo sinasaktan. Sabi sa'yo maganda talaga kapag may mama tayo para may mag-aalaga sa atin. Hindi natin kailangan ng may mag-aalaga sa atin. Kaya naman nating dalawa. Basta, may mama na tayo. Mararanasan na rin natin ang maalagaan ng isang ina. Kinabukasan, payapang nagpapahinga si Criselda. Ngunit nabulabog na naman siya dahil sa pagtawag ng kanyang nakababatang kapatid. Bakasang takot sa boses ni Crisanto. Ate gumising ka! May kumakatok sa pinto natin, kanina pa yan! Sandali, magtago muna kayo rito ni Cristala. Huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas, ha? Bumuntong hininga muna ng malalimang dalagita bago niya marahang binuksan ang pinto. Bumungal sa kanya sa pinunong tukmol
kasama ang mga alagad niya. Anong kailangan nyo? May nakapagsabi sa amin na maaaring nagtatraidor ka sa ating tribo. Sige, ipakita niyo ang sugat na nasa likod ng lapastangan na yan. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Nagpumiglas ang dalaga sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaki. Ngunit malalakas sila, kaya wala siyang naging laban. Nakadapa lamang ang dalaga sa lapag at sapilit ang itinaas ang damit niya upang ilantad ang kabuuan ng kanyang likod. Ngunit walang sugat na bumungad sa kanila, kahit nagalos o palatanda na may naging sugat siya. Sinabi ko nang bitiwan niyo ako! Mga bastos kayo! Ha? Paano nangyari na wala ang sugat mo? Samantalang kahapon nagdurugo pa yan. Anong ginawa mo, ha? Talagang naisipan mo pang sugurin ako sa bahay ko dahil lang sa haka-haka mo? May nakita ba kayong sugat? May bakas ba? Wala, hindi ba? Dahil wala naman talaga! Imposible! Sigurado akong may ginawa ka para gumaling ka agad yan. Alam mo bang ilan sa mga kalahi natin ang napaslang dahil sa isang engkwentro? Alam ko may kinalaman ka ron. Ano namang kinalaman ko ron? Walang katuturan tong ipinagbibibintang mo sa akin. Sigurado akong natatakot kang matalo kita sa paligsahan, kaya gumagawa ka ng paraan para pabagsakin ako. Bakit hindi niyo subukin pasukin ang bahay ng traidor na yan? Panigurado ako may tinatago siya sa loob ng bahay na yan. Hindi ako nagkakamali. Dahil nakita ko mismo ang babae sa loob ng bahay niyo. Nakita ko siya kanina. Alam kong isa siyang tao. May itinatago ka sa amin. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Para matigil na itong lahat, pasukin niyo! Halugugin niyo ang loob ng kanilang bahay! Sandali! Hayaan mo na silang tingnan ang loob ng bahay ninyo, Iha. Dahil kung wala ka namang tinatago, ay wala kang dapat na ikatakot. Tama! Kung alam mong walang mali sa loob ng bahay niyo, hayaan mong malayang pasukin niya ng mga alagad ng ating pinuno. Tumututol ka na ba sa utos niya? Sinisigurado ko sa yung pagbabayaran mo tong ginagawa mo sa amin. Naku, nasa loob silang dalawa. Sa oras na malaman nilang may itinatago kaming tao, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa amin. Kailangan ko itong mapigilan. Pero paano? Nasa loob na sila ng bahay at naghahalughog. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Criselda habang nakatingin sa loob ng kanilang bahay. Alam niyang sa mga oras na ito, makikita ng lahat ang malaking sikreto nila. Mukhang may nakita sila sa loob. Nako, kinakabahan ka na ba, Criselda? Nakita nila kami, ate! Itinulak ng mga aguhoy sina Crisanto at Cristala na naging dahilan upang bumagsak sila sa lupa. Nakita niyo na? Nagsasabi ako ng totoo. May tinatagong tao sa loob ng bayang magkapatid na yan. At alam nating lahat na ipinagbabawal yun sa ating tribo. Ang sino mang mahuhuli na lalabag sa patakaran ay papatayin. Isa siyang napastangan na traidor. Ano ang ibig sabihin ng mga ginawa mong ito, Criselda? Tumatalikod na ba kayo sa patakaran ng ating pinuno? Alam ninyong kaparusahan sa mga sumusuway sa kautusan. Kamatayan ang ipinapataw sa mga traidor. Ano pang hinihintay nyo? Dapat lang siyang parusahan. Patayin ang babae na yan. Hindi nyo kami pwedeng saktan. Dahil ang babae na yan ay parte ng paligsahan. Para sa paghahanda namin sa nalalapit na kaarawan ng ating pinuno. May sinabi ba sa patakaran ng paligsahan na hindi namin maaaring alagaan ang ihahain kay Pinunong Tukmol? Gusto naming maging sariwa, masarap, at malinamnam ang ibibigay namin. At wala akong nakikitang masama roon. Hindi po ba, Tandang Sorya? Humahanap ka pa ng palusot. Lantaran na ang kalapastangan na ginagawa nyo. Hindi nyo na ginalang ang ating mga kalahi. Bakit hindi si Tandang Sorya ang magdesisyon? Dahil pareho tayong may basbas mula sa kanya. Tama si Criselda. Walang palatuntunan na bawal alagaan ang isang tao na iaalay sa paligsahan. Kung ang babae na yan ang kanilang ibibigay at nais nilang alagaan ito para maging mas karapat-dapat sa pagkapanalo nila, walang pagtataksil na naganap. Hindi maaari. Harap-harapan na tayong niloloko ng babae na yan. Ni hindi niya ipinakita sa atin na meron na siyang nakuha para sa paligsahan.
Kaya nga tayo sumali sa paligsahan. Kailangan natin maging matalino para manalo. At hindi ko kailangang ipaalam sa iyo ang mga hakbang na ginagawa ko dahil magkalaban tayo para sa trono. Tumigil na kayo! Napakabango ng amoy na nanggagaling sa babaeng yan. Gusto kong matikman kung gaano katamis ang dugo niya. Hindi pa yun maaari. Dahil may ilang araw pa tayong hihintayin bago ang gabi ng paligsahan. Hindi pa kami tapos dahil inihahanda pa rin namin siya. Kung gano'n hindi na ako makapaghintay na dumating ang gabing yun. Dahil ngayon pa lamang, naamoy ko na kung gaano kalinamnam ang dugo niya. Hindi pa yan maaaring mangyari, Pinuno. Hanggat hindi dumarating ang araw ng paligsahan, walang maaaring pakialaman sa mga alay nila. Bumalik na muna tayo sa bahay. Nauuhaw ako sa amoy ng dugo niya. Kahit tagal ko nang hindi nakakaamoy ng ganyan, kaya lalo kong nasasabik sa kanya. Hindi maalis ang tingin ng kanilang pinuno sa babae. Ngunit hinila na siya ng mga alagad niya palayo. Kahit na papano'y nakaramdam ng kaginhawaan ng magkapatid. Ngunit naroon pa rin si Tupi. Hindi matanggap ang kinahinatnan ng kanyang pagsusumbong. Nakaligtas ka ngayon. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi ka mananalo laban sa akin. Hindi ka ang papalit sa trono. At hindi ka ang sisira sa pangarap ko maging susunod na pinuno. Huwag mo akong sinusubukan dahil kaya kitang labanan. Babalikan ko kayo. Hintayin nyo lang ang paghihiganti ko sa pamamahiyan nyo sa akin. Bumalik ka para lumapit ka sa kamatayan mo. Matalim ang mga tingin ni Tupi habang naglalakad siya palayo. Agad din namang tinulungan ni Criselda ang dalawa para makapasok sa loob ng kanilang bahay. Ate, bakit mo sinabi na siya ang ibibigay natin para sa paligsahan? Ayaw ko, ate. Mama natin siya, di ba? Wala akong pagpipilian. Kung hindi ko yun sinabi, tingin mo binuhay pa nila tayo ngayon? Sabay-sabay sana tayong pinarusahan at pinatay. Humanap na lang tayo ng ibang ipapakain kay Pinunong Tukmol. Huwag siya. Sige na, ate. Huwag ka na munang makulit, Crisanto. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ilang araw na lang kaarawan na ng ating pinuno. Kung makakakita ko ng ibang tao na ipapalit sa kanya, yun ang ibibigay ko. Paano kung wala? Wala na tayong pagpipilian pa. Dahil kailangan nating mabuhay. Kung matatalo ako sa paligsahan, alam nating hindi na ako bubuhayin pa ni Pinunong Tukmol. Kilala ko si Tupi. Alam kong may pinaplano pa rin siya para labanan ako. Hindi ba natin sila kayang labanan? Malakas naman tayo, di ba? Magaling kang makipaglaban. Ano kaya kung tumakas na lang tayo? Lumipat tayo ng ibang baryo. Magpakalayo-layo na lang tayo, ate. Mamuhay tayo ng payapa. Tingin mo ba ganun lang yun kadali? Mahahanap at mahahanap nila tayo. Hindi tayo ligtas hanggat buhay sila. Sa daming tumakas sa tribo natin, alam mong ni isa sa kanila, walang nagtagumpay na nakalaya. Katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Walang emosyon si Kristala. Nakatulala lang siya na animoy walang naririnig sa paligid. Nang sumapit ang gabi, nagpahinga na magkapatid. Iisang kwarto lang ang tinutulugan nila, kung saan sa gitna nila nakahiga ang tinuturing na ina ni Crisanto. Kinabukasan, maagang nagising si Criselda dahil sa pagyugyug sa kanya ng kapatid. Ate, bilisan mo dyan! Gumising ka, ate! Ano na naman ba, Crisanto? Bakit pa hilig mong manggising tapos palagi ka pang nagmamadali? Ano na naman bang nangyayari? Tingnan mo kasi yung nasa labas ng bahay natin. Bilisan mo dyan! Tumayo ka na! Teka, sandali, wag mo akong hilahin. Kakalakad naman ako. Tingnan mo, ate, oh. Hindi ba? Sila yung mga kaibigan ni Tupi. Anong nangyari sa kanila? Bakit nakabulagta ang mga bangkay nila sa labas ng bahay natin? Teka, alam na ba ito ni na Tandang Sorya? Hindi ko alam, ate. Pero nakita ko yan kanina paggising ko. Bala ko sanang lumabas para umanap ng prutas na kakainin ni Mama. Kaso yan ang bumungad sa akin. Nasaan si Cristala? Nasa kusina siya, ate.
Yung mga natirang pagkain niya kahapon, yun na lang nga ipinakain ko sa kanya. Kaya nga, maaga akong gumising para makahuli rin ako ng hayop na kakainin natin ngayon eh. Diyan ka lang, ako nang lalapit sa mga bangkay nila. Maingat na nilapitan ni Criselda ang mga katawan. 3 kaibigan ni Tupe. Kung umatake sila sa bahay kagabi, paanong hindi ko yun naramdaman? Namatay sila. Ang ibig sabihin, malakas ang nakalaban nila? Teka, may sunog ang ilang parte ng katawan nila. Halatang hindi aswang ang nakasagupa nila. Kung hindi aswang, ano? Marahan na lumingon si Criselda sa harapan ng bahay nila, kung saan nakatayo roon ang kapatid niya. Ilang sandali pa'y lumakad papalapit sa kanya si Kristala. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit may sinasabing kwento ang mga mata niya. Ano ba talaga ang bumabalot sa pagkatao mo, Kristala? Mabilis na nakaabot sa kanilang pinuno ang nangyaring balita. Kaya tinipon ng mga katawan ng mga kaibigan ni Tupe at tanging si Criselda lamang sumama upang iulat ang buong kwento. Pinatay mo ang mga kaibigan ko. Ganito ko ba gumaganti sa akin? Dahil lang nabisto ko ang lihim na pilit mong itinatago? Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Hindi akong gumawa niyan sa kanila. Nagising na lang kaming wala na silang buhay sa tapat ng bahay namin. At kung ako man ang gumawa niyan, may papaliwanag mo ba kung anong ginagawa nila para sugurin kami? Baka inutusan mo sila. Huwag na kayo magtalo rito. Hindi si Criselda ang pumatay sa mga kaibigan mo. Dahil walang bakas ng pakikipaglaban sa isang aghoy. Hindi natin kalahi ang pumaslang sa kanila. Kung hindi si Criselda, sino? Sino ang napaslangan na gumawa niya sa mga kaibigan ko? Papatayin ko siya! Iisa lang ang gumawa nito. Isang tao na may tangan ng isa sa pinakamakapangyarihang elemento ng apoy. Ang may hawak ng mutya ng San Telmo. Mutya ng San Telmo? Ang pinakamabagsik na kalaban ng ating tribo. Paano ko makikilala ang taong may tangan ng mutya? Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ako papayag sa ginawa niya sa mga kaibigan ko. Ipaghihiganti ko sila. Sisiguruhin ko ikaw ang isusunod ko, Criselda. Hindi nila daranasin yan kung hindi dahil sa kataksilan mo. Ikaw ang may kasalanan sa mga nangyayaring kamalasan sa buhay namin. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala akong ginagawa sa'yo. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa kanila dahil hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Kung hindi kami ligtas sa kamay ng mga katribo natin, mas lalong hindi kami magiging ligtas sa kamay ng taong may tangan ng mutya. Simula ngayon, lahat ng taong hawak ninyo sa inyong mga tahanan ay dapat ninyong isuko sa amin. Magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri sa bawat miyembro ng ating tribo dahil malakas ang pakiramdam kong narito siya sa paligid. Pinakakawalan niya ang kapangyarihang meron siya upang ubusin ang sinumang kaanib ng ating tribo. Dapat nating siyang maunahan bago niya tayo mapatay. Nagmamadaling umuwi ng bahay si Criselda, kung saan naabutan niya ang kapatid niyang inaayusan ng buhok si Kristala. Kalmado lamang ang dalawa, hanggang sa napansin ni Crisanto ang pagiging aligaga ng kanyang ate. Nakatingin pa ito sa malayo bago niya isinara ang pinto. Bakit ka ba nagmamadali, ate? Anong nangyayari? Mamaya ako na ipapaliwanag ang lahat. Kukunin nila si Kristala. Kailangan natin siyang maibalik sa lugar nila. Kung hindi, baka tuluyan na siyang makuha ni Pinunong Tukmol. Bilisan mo, papunta na sila rito. Dito tayo sa labas ng bintana dumaan. Ang kailangan natin sa ngayon ay makalayo sa kanila. Mauna ka nang bumaba, Crisanto. Bumaba ka na rin, ate. Kapag tapos mong maibaba si Mama, ikaw naman, bilisan mo. Hindi na nagawa pang makakilos ni Criselda nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang maraming aghoy. Kasama na roon si Tandang Soria at Tupe. Bilisan nyo! Tumakbo na kayo! Paano ka, ate? Sumama ka na sa amin. Susunod ako! Bilisan nyo na! Ano ang ibig sabihin nito, Criselda? Tunay ngang nagtataksil ka sa ating tribo. Mukhang mas pinipili mo pang iligtas ang tao na yan
kaysa sa lahi mo. Dahil wala siyang kinalaman sa kung ano man ang nangyayari. Inililigtas ko lang siya laban sa kasamaan niyong lahat. Hindi mo siya maililigtas dahil isa siyang tao. Hindi alaga ang katulad niya, kundi pagkain. Kahit pamahalin ninyo siya at tanggapin, hindi pa rin maaalis ang katotohanan na isa pa rin kayong aswang at ang tao ay pagkain lamang natin. Kayo lang ang kumakain ng tao dahil kaya naming mabuhay sa dugo ng hayop. Kaya utang na loob, palayain niyo na kami! Huwag kang mag-alala, Tandang Sorya. Ako nang tatapos sa babae na yan. Matagal na ako nagtitimpi. At ngayon alam ko na mabibigyan niyo ako ng basbas para paslangin siya. Mas mainam na habulin niyo na lang ang paslit. At kayo na ang bahala kung papatayin niyo siya. Hindi pa nakakapagsalita si Criselda. Sinugod na siya ni Tupe, kung saan kagad silang nagpalit ng anyo. Ngunit nahawakan siya ng binata at malakas na ibinato na siyang naging dahilan upang tumago siya sa pader ng kanilang bahay. Ang ibang mga kasama naman nilang aghoy ay nagtungo sa lokasyon na pinagtakbuhan ni Crisanto. May ilang naiwan kasama ni Tupe. Ang mga kaibigan niyang malaki rin ang galit sa dalaga. Matagal ko nang gustong gawin to. Sa wakas, may pagkakataon na ako para patayin ka. Matapang ka dahil ang kakampi mo sila. Pero kung ikaw lang ang lalaban sa akin, alam nating pareho na hindi mo ako kayang matalo. Ang dami mong satsat. Humanda ka sa akin dahil papatayin na kita ngayon. Anong ginawa mo sa mukha ko? Sinabi ko naman sa'yo noon pa man, hindi mo ako matatalo dahil isa kang lampa. Magpasalamat kang bumaon pa lang ang mga kuko ko sa pangit mong mukha. Ano bang hinihintay nyo? Sugurin nyo siya! Sinugod ang dalaga ng higit sa 10 aghoy. Maliksi at malalakas sila. Pinagtulungan nila si Criselda. Ngunit may kakaiba ring katangian sa pakikipaglaban ng dalaga, kaya nagagawa niya makaiwas at matalo ang ilan. Ngunit higit na mas marami sila, kaya hindi maiwasan na madaplisan siya ng matatalim nilang mga kuko. Nakadagdag yun sa panghihina ni Criselda. Ano na, Criselda? Bumagsak ka na. Hindi mo na ba kayang bumangon? Papatayin pa kita! Papatayin mo ako? Hindi mo nga kayang tumayo eh. Napasigaw ang dalaga ng higitin siya sa leeg. Nang gigigil na hawak ni Tupe ang leeg niya, habang ang matatalim na mga kuko nito ay bumabaon sa kanyang laman. Nararamdaman ng dalaga na pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal sa kanya. Mabilis na nakuha nito ang kanyang lakas. Ayan, ganyan ang gusto kong makita mula sa'yo. Kung paano ka mahirapan. Hindi ka ba magmamakawa na buhayin pa kita? Sige na, subukan mo na. Para tignan natin kung hanggang saan ako maaawa sa'yo. Malay mo buhayin pa kita, hindi ba? Kahit kailan, hindi ako magmamakaawa sa isang duwag at aliping sunod-sunuran sa gusto ng walang kwentang pinuno. Bagay ka sa tronong pinapangarap mo. Isang utu-utong lumuluhod sa paanan ng isang mahina. Wala kang karapatang malitin ang ating pinuno. Dapat sa'yo mamatay na. Nang itaas ni Tupe ang isa niyang kamay para tapusin na ang buhay ng dalaga, nagdiwanag ang kanilang paligid. Napukaw ang atensyon niya sa bolang apoy na patungo sa lokasyon nila. Mabilis itong nagtungo papunta sa kanya. Naagad niya ring iniwasan. Nagliliyab ang bolang apoy na sumusunog sa mga aghoy na tinatamaan nito. Ang ibang nakakita sa San Telmo ay nagtakbuhan na palayo. Hindi nagawa ni Tupeng patayin si Criselda dahil inuna niyang iligtas ang kanyang sariling buhay laban sa bolang apoy. Hinang-hina ang dalaga habang nakalapat ang likod sa lupa. Ngunit ang paningin niya ay nakatanaw sa bolang apoy. Nang mamatay sa sunog ang ibang aghoy, nagpaikot-ikot kay Criselda ang San Telmo. Napapikit na lamang ang dalaga.
hinihintay na magtapos ang kanyang buhay. Kinabukasan, Ate, gising ka na ba? Ate, gumising ka na. Nasaan tayo? Teka, paano mo ako nakita? Buhay pa ba ako? Ate, mabuti naman maayos ka na. Alam mo bang ginamot ni Mama mga sugat mo? Ate, huwag kang lalayo sa akin ha. Sandali nga lang, Crisanto. Nasasakal naman ako sa pag-iakap mo sa akin. Nasaan ba tayo ngayon? At paano ako napunta rito? Ang huli ko naaalala, nakikipaglaban ako kay Tope, tapos may nakita ako. Tama, yung sinasabi ni Tandang Soria, yung bolang apoy. Hindi ko alam ang sinasabi mo, ate. Nung naitago ko na si Mama palayo sa mga humahabol sa amin, binalikan kita. Naabutan kitang walang malay sa labas ng bahay. Binitbit kita at dinala rito. Ang akala ko nga napatay ka na ni Tope. Ate, tumakas na tayo. Lumayo na tayo sa kanila. Dahil alam naman nating traitor ng tingin nila sa atin. Kapag nakita pa nila tayo, papatayin na nila tayo. Sigurado ka bang wala ka nakitang bolang apoy nung nakita mo ako? Kitang-kita ng mga mata kong umiikot yun sa akin bago ko nawala ng malay. Yun ang dahilan kaya tumakbo si Tope. At kung bakit namatay ang ibang mga agoy na kalaban ko. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga na buhay ka. May pag-asa pa tayo. Hindi umimik ang dalaga. Mabigat ang kanyang paghinga habang marahang umupo at sumandal sa malaking puno. Ilang sandali pa'y binalingan niya ng tingin si Kristala na nakatulala lang at nakatingin sa malayo. Alam ni Criselda na hindi siya nagkakamali sa kung anong huli niyang naaalala bago siya nawala ng malay. Dahil yun ang unang beses niyang makakita ng kakaibang bagay na lumulutang sa hangin at nagliliyab pa yun. May mga sugat pa ang dalaga dahil sa pag-ataking ginawa sa kanya ng mga katribo. Dahil napatawa na sila bilang traidor, kailangan nilang manindigan sa paglayo at magtago sa malayong lugar. Bukas, pagsapit ng umaga aalis tayo rito. Siguro naman magiging maayos na ang kalagayan ko. Lalayo na tayo sa kanilang lahat. At si Kristala, kailangan na natin siyang ibalik sa lugar nila. Hindi siya maaaring sumama sa atin. Bakit naman, ate? Hindi ba talaga siya pwedeng maging mama natin habang buhay? Minsan naman nakakapagsalita at nakakakilos siya para alagaan tayo. Alam mo ba kagabi, nang dalhin kita rito, inasikaso ka niya kaagad. Tapos, pinatahan niya rin ako sa pag-iyak ko. Niyakap niya pa nga ako hanggang sa makatulog ako. Ganun ang isang ina, hindi ba? Ngayon lang natin naramdaman na may nag-aaruga sa atin. Ngayon lang yan, dahil nasa ilalim pa siya ng hipnotismo. Kapag bumalik na siya sa dati niyang katinoan, matatakot din siya sa atin. Naiiba tayo sa kanya, Crisanto. Mga aswang tayo, at isa siyang tao. Hindi siya kailanman magiging katulad natin. At may buhay siyang iniwan sa lugar nila. Huwag na sana nating ipagkait sa kanyang mamuhay ng payapa. Isama na lang natin siya, ate. Sige na, kung lalayo tayo, mapoprotektahan naman siguro natin siya. Hindi talaga pwede. Tayong dalawa lang ang kailangan magtago. Dahil kung gusto mo siyang maging ligtas, dapat ay ilayo natin siya sa buhay natin. Dahil alam natin na hanggat nakadikit siya at lagi nating bitbit, mas lalo lang natin siyang inilalapit sa kapahamakan. Hindi maalis ang tingin ng dalaga kay Kristala. Kahit na alam niyang tama ang desisyon niyang palayain na ang babae, nakakaramdam din siya ng lungkot. Dahil sa ilang taon na silang dalawa lamang ni Crisanto magkasama, ngayon lamang nagkaroon ng bagong tao sa buhay nila. Kahit na ang pagbibigay ng simpatya ng babae sa kanya ay dulot lamang ng hipnotismo, hindi niya may tatanggi na naghahangad din siya ng kalinga ng isang ina. Alam niyang malabong mangyari yun, lalo pat hindi naman din matanda ang edad ni Kristala. Tara na, ate. Sumama ka na sa amin ni Mama na maligo rito sa ilog. Hindi na, dito na lang ako magbabantay. Mahapdi pa rin ang sugat ko.
Nakakatuwa naman. Nakikipaglaro sa akin si Mama. Sana, ganito na lang tayo palagi kasaya, no? Sana, kapag maayos na ang lahat, kapag pwede na kaming maging malaya, makasama ka ulit namin. Kung pwede lang sana na isama ka na lang namin sa pagtakas. Kaso, tama nga si Ate Criselda na mapapahamak ka lang kapag nasa poder ka namin. Hindi ka namin kayang protektahan laban sa mga kalahi namin. Hindi pa kasi ako ganun kalakas eh. Wala pa ako sa edad para makapagpalit ng anyo. 2 taon pang hihintayin ko para maging ganap na akong aghoy. Naging masaya si Crisanto habang sinusulit ang mga sandali na kasama ang kanilang nanay-nanayana. Kumukuha sila ng mga prutas na kakainin nila. Para bang naging mabilis ang pagtakbo ng oras na ikinalulungkot ng bata. Dahil alam niya na kapag sumapit na ang gabi, malapit na rin niyang hindi makita si Kristala. Sa sandaling panahon na magkasama sila, kahit pa walang reaksyon ang ina-inahan, nakakakuha naman siya ng kaginhawaan kapag nararamdaman niya ang presensya ni Kristala. Nakatulog na dahil sa pagod ang batang to. Ginawa pang una ng binti ni Kristala. Sandali nga lang at aayusin ko muna ang higa niya. Masyado nang malapit sa iyong kapatid ko, kaya nahihirapan kang iwan. Takip silim. Para bang napakabilis na natapos ang araw para sa kanila. Nang matapos tapalan ni Criselda ang mga sugat niya, ibinaling niya ang tingin sa kapatid. Itong batang to talaga, ang kulit-kulit kasi. Alam ko na hindi mo ako naiintindihan. O kung naiintindihan mo man ang sinasabi ko, alam kong makakalimutan mo rin to kapag nawala ng hipnotismo sa'yo. Pero gusto kong magpasalamat dahil kahit na paano naranasan namin na magkaroon ng ina, lalo na ang kapatid ko. Alam mo bang sobrang bata pa lang niya nang patay ng pinuno namin ang mga magulang namin? Sa harapan pa mismo namin yun naganap. Kahit na magmakaawa kami sa kanya, hindi niya kami pinakinggan. Kaya simula noon, naniwala akong wala talaga kaming kakampi ng kapatid ko kundi kaming dalawa lang. Ipinangako ko sa sarili ko na lahat gagawin ko para maipagtanggol siya. Ngayon, nangyayari na yon. Dahil alam kong hinahanap na kami ng mga katribo namin. At sa oras na makita nila kami, walang pagdadalawang isip na papaslangin nila kami. Nababaliw na siguro ako kasi kinakausap pa rin kita. Basta, salamat dahil napasaya mo ang kapatid ko. Nagsilbi kang ina na matagal na niyang pinapangarap na makasama. Sana lang ay hindi ka mahanap ng mga katribo namin para maging ligtas ka palagi. Salamat, Kristala. Nagpahinga na rin ang dalagita dahil kailangan niya makabawi ng lakas para sa pagtakas nila kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Criselda. Anong ingay yun? Bakit parang may nagbubulungan ng mga tao? Saan galing yun? Wala si Kristala. Naku po, anong nangyari sa kanya? May ibang tao rito. Dito ko banda yun narinig. Sandali nga lang. Namumukhaan kong lalaki na yun at kausap siya ni Kristala. Siya yung lalaki na nakasagupa ako noon. Na siyang naging dahilan kaya napana ako. Magkakilala sila ni Kristala? Pinakiramdaman ng dalaga ang paligid. Nararamdaman niya ang presensya ng mga tao na nagtatago sa likod ng mga puno. Dahil dito'y nakaramdam siya ng takot para sa kalagayan ng kanyang kapatid. Narinig pa niya ang sinabi ng lalaki na kukunin silang dalawa at gumagawa na sila ng hakbang sa pag-atake. Narinig rin niya kung paano magsalita si Kristala ng diretso. Hindi katulad kapag kasama sila na palagi lamang nakatulala. Ay, buisit naman. Bakit mali pang naapakan ko? Nadulas tuloy ako. Ay! Criselda? Huwag ka nang lumapit sa akin. Alam ko ng buong katotohanan. Hindi mo na kami maluloko ng kapatid ko. Alam mo kung ano yung masakit dito? Tinraidor mo kami. Anong gusto mong gawin sa amin ngayon? Gusto mo kaming ipahuli sa mga taong kasama mo? Isa kang mapanlinlang na tao.
Siguro ginamit mo lang kami bilang kasangkapan sa mga plano mo. At napaniwala mo naman kami, lalong-lalo na ang kapatid ko. Hindi ako papayag na saktan mo siya. Dahil sa oras na galawin mo si Crisanto, handa akong mamatay para lang ipaglaban ang kapatid ko. Makinig ka muna sa akin, Criselda. Hindi ko kayo sasaktan. Lumayo ka sa akin! Huwag na huwag mo akong lalapitan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masaktan kita. Mali ang iniisip mo. Hindi niyo ako kalaban. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sinabi ko na sa iyong layuan mo ako! Ate, anong ginagawa mo? Huwag mo saktan si Mama. Huwag! Huwag niyo siyang patamaan! Huwag niyo siyang saktan! Nakapagsasalita ka na po ulit, Mama. Ate, ano nangyayari? Bilisan mo! Umalis na tayo rito bago pa nila tayo mapatay! Ano pang hinihintay mo, Crisanto? Ate, bakit ba tayo tumatakbo? Sandali lang. Balikan natin si Mama. Huwag natin siyang iwan doon. Baka mapahamak siya. Baka mamaya may sumugod sa kanya at makuha siya ng mga katribo natin. Balikan natin siya. Sige na, ate. Manahimik ka na, Crisanto! Hindi natin siya mama! At hindi na natin siya babalikan! Ang sakit! Alam ko may iba silang inilagay sa panang tumama sa akin. Ang bilis nitong nakukuha ang lakas ko. Ano ba kasi nangyayari? Bakit ba gusto mo siyang atakihin kanina? Dahil traitor siya! Nilinlang niya lang tayo! Dinala niya tayo sa kapahamakan at sa patibong! Hindi totoo na sumailalim siya sa hipnotismo. Nakita mismo ng sarili kong mga mata at narinig ko ang pakikipagsabuatan niya sa mga taong lumulupig sa mga aswang. Gusto niya tayong ipapatay sa kanila. Gusto niya tayong maging bilanggo ng mga yon. Kaya tigilan mo ng kaiiyak mo. Hindi kayo tinuturing na anak ng babae na yon. Ang gusto niya sa atin ay mamatay. Wala na tayong pagtataguan ngayon. Wala na tayong ibang pupuntahan dahil kapwa natin aghoy ang naghahanap sa atin at ang mga kasabot ni Kristala na tao naman ang tumutugis sa atin. Tinraidor natin ang tribo para sa isang taong tinatraidor din tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo, ate. Hindi totoo mga binibintang mo sa kanya. Alam kong hindi niya yun magagawa. Pakiusap, ate, balikan natin si Mama. Sige, kung ayaw mo siyang balikan, ako ang pupunta sa kanya. Ililigtas ko siya. Bago pa man makatakbo si Crisanto palayo sa kanyang ate, umarang sa kanila ang maraming aghoy. Kasama na roon si Tupe, kung saan baka sa mukha nito ang galit. Ang mga mata nito'y nanlilisik habang nakatingin sa magkapatid. Nang lingunin ni Criselda ang paligid, napakaraming nag-aabang na mahuli sila. Akalain mo yun? Hindi pa rin pala kayo nakakalayo? Kasi hindi nyo naman talaga matatakasan kung ano mang katak sila ng ginawa ninyo sa tribo. Sandali. Nasaan na ang taong kasama nyo? Hindi ba't iaalay nyo siya bukas? Para sa kaarawan ng pinuno? Mukhang ibang paligsahan na ngayon. Dahil kung sino na ang unang makakapatay sa mga traidor. Dito ka lang sa tabi ko, Crisanto. Huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Hayaan niyo na kami magpakalayo-layo kung wala naman kami nagiging pakinabang sa tribo. Akalain mo yun? Nabuhay ka pa pala? Hindi ko akalain na magiging mas matapang ka ngayon. Ano pa bang pinaglalaban mo, Criselda? Wala ka ng takas sa amin. Dahil alam mong walang nakakalabas ng tribo. Kung gusto mo makawala, dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang patay ng namumuno o ang mamatay ka. At ngayon, alam ko nang pinipili mo. Dakpil ang babae na yan! Kailangan natin siyang dalhin ng buhay at iharap sa ating pinuno. Makikipaglaban ako sa kanila. Kumuha ka ng paraan para makatakbo, ha? Huwag ka magpapahuli. Iligtas mo ang sarili mo. Huwag mo na akong babalikan kapag nakalayo ka na. Ako nang bahala sa kanila. Ayoko, ate. Ayoko maiwalay sa'yo. Paano kung patayin ka din at hindi na kita makita? Basta makinig ka sa akin. Masyado ka pang bata para mawala sa mundong to. Mamuhay ka ng malayo sa gulo ng tribo. Naniniwala akong kaya mo ng sarili mo. Basta tumakas ka, ako nang bahala sa kanila. Sumugod ang hindi mabilang na aghoy patungo kay Criselda. Lahat sila'y pinuntirya ang dalaga.
Sinubukan niya rin namang makipaglaban. Ang mga kuko nito ay bumabaon sa mga nahahawakan niyang aghoy. Ibinabato ng napakalakas ang mga yun. Ngunit hindi niya kinaya ng sabay-sabay silang sumugod sa kanila. Maging si Crisanto'y sinikap na tulungan ang ate niya. Ngunit hindi sapat ang lakas ng isang bata para sa kanila. Hindi pa siya dumarating sa hustong edad para mailabas ang buo niyang kapangyarihan. Gumagawa ng paraan ng dalaga para makatakas ang kapatid niya. Ngunit nahuli ni Tupe si Crisanto. Hinawakan niya ito sa leeg bago niya inihagis sa malaking puno. Napasigaw si Criselda nang makita kung paano tumama ang katawan ng kapatid niya sa puno at ang mabigat na pagbagsak nito sa lupa. Dahil sa pagkawala ng atensyon niya, nadakip siya ng isa pang aghoy. Bumaon sa balat niya ang kuko ng mga ito. Dahil may mga nauna pa siyang sugat, nakaramdam ng panghihina ang katawan ng dalaga. Nakadapa lamang siya at ilang sandali pa ay nakitang tumayo sa harapan niya si Tupe. Agad na hinigit ng lalaki ang panga niya. Ngayon palang nakikita ko ng saya ng buong tribo kapag nakita kanila. Magdiriwang sila kung paano papatay ng traidor na katulad mo. Hayop ka! Pakawalan mo ko at ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Crisanto. Huwag kang mag-alala. Patikim pa lamang yan. Bukas mo malalaman kung gaano kami kalupit sa mga kagaya mo. Marami ka pa sanang pagpipilian. Pero mas pinili mo maging kalaban ng tribo. Sa ngayon, tikman mo muna ang ganti ko. Walang iya ka! Sinisigurado ko sa'yo na kapag nakawala ako, pipira-pirasuhin ko ang katawan mo gamit lang mga kuko ko. Yan ay kung mabubuhay ka pa para gawin yun. Sige na! Dalhin nyo na mga traidor na yan sa ating pinuno! Hindi ka pa rin karapat-dapat na maging pinuno dahil wala kang kakayahan. Isa ka pa rin duwag na umaasa sa puwersa ng mga kakampi mo. Hindi kami ang traidor sa tribo, kundi kayo mismo ang traidor sa mismong lahi natin. Nagpapaalipin kayo sa kasamaan ng pinuno ninyo! Dahil wala nang laban na magkapatid, agad silang naibalik sa tribo at ibinigay ng buhay sa kanilang pinuno. Kahit nais patayin ni Tupe ang dalagita, kailangan niyang sundin ang kautusan ng kanilang pinuno. Kinaumagahan na, nagdatingan na rin ang iba pang mga aghoy para sa isang pagtitipon. Nakikita niyo ba ang mukha ng mga traidor ng ating tribo? Tignan niyo silang maigi! At tunghayan niyo kung paano magwawakas ang kanilang mga buhay. Dahil ang mga katulad nila ay walang puwang sa mundong ito. Ang sino mang tataligo sa mga patakaran ko ay walang kahantungan kundi ang mabait na kamatayan. Mamamatay na ba tayo, ate? Sisikapin kong iligtas ka. Bakit ba palagi na lang akong inaalala mo, ate? Tingnan mo nga, ikaw ang pinaka-nahihirapan sa atin. Ang dami mong sugat at grabe ang paghihirap na pinadama nila sa'yo. Dahil ipinangako ko sa ating mga magulang na lahat ay gagawin ko para maprotektahan kita. Kaya hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Kahit pa hanggang sa huling hininga ko, ipagtatanggol kita. Sa kaarawan ng ating pinuno, lilitisin ang mga traidor. Sumunod lang sila sa yapak ng kanilang mga magulang. Ngayon, tama lang na maging kahihiyan sila sa tribo at iparanas sa kanila ang nararapat na kaparusahan. Ang mga balat nila ay unti-unting hihiwalay sa mga laman sa pamamagitan ng pagtapyas gamit ang ating mga kuko. Nakakadismaya lang dahil hindi ko natikman ang dugo ng babaeng dapat na iaalay sa akin. Ngunit hindi ako papayag na hindi ko siya makukuha. Manahimik na kayo! Hindi ba kayo napapagod na maging sunod-sunuran lang ng tukmol na yan? Hindi nyo man lang ba na itanong sa inyong mga sarili kung siya'y karapat-dapat na maging pinuno ng tribo na ang sariling kagustuhan lang niya ang palaging nasusunod? Tayong nasa iisang tribo ang dapat magkakakampi. Huwag na kayong magbulag-bulagan. Ginagawa niya tayong alipin niya! At talagang gusto mo kong galitin, ha? Ano? Masarap bang maramdaman ang aking mga kuko sa laman mo? Hindi mo
Maawa na kayo sa ate ko! Wala naman siya ginagawang masama! Nagsasabi lang siya ng totoo! Huwag kang mag-alala! Pareho niyong mararanasan ng sakit na tatago sa inyong mga kaluluwa! Sandali lang, Pinuno. Kung papatay niyo kagad ang dalawang yan, hindi ba't walang magiging saysay? Mas maganda kung may paparanas yung muna kay Criselda. Ang bagay na mas masakit kaysa sa pagbaon ng inyong mga kuko sa kanyang laman. Ano ang ibig mong iparating, Tope? Dahil ako naman ang susunod na magiging pinuno, gusto kong ipatubad na ang sino mang magtatraidor sa atin. Makikita mismo ng mga mata nila kung paano natin papatay ng pinaka-importanting tao sa buhay nila bago natin sila kitlan ng buhay. Mas magandang parusa yon. Ipakita natin kay Criselda ang daan-dahang pahirap sa kapatid niya, kung saan makikita niya kung ano talaga ang tunay na parusa sa taksil na gaya niya. Sandali! Kung gusto niyo akong parusahan, gawin niyo na ang lahat sa laman at kaluluwa ko. Pero huwag niyong sasaktan ang kapatid ko. Ate! Sandali lang. Parang awa niyo na. Gagawin ko lahat, huwag niyo lang sasaktan si Crisanto. Parang awa niyo na. Wala siyang muwang sa mga desisyon na ginawa ko. Kahit ako na lang. Kahit pira-pirasin yung laman ko ngayon, huwag lang ang kapatid ko. Maawa na kayo sa kanya. Yan ang gusto ko. Ang nakikita ko kung paano ka magmakaawa sa isang bagay. Pero pasensya ka na, Criselda. Ang patakaran ay patakaran. Kung natuto ko lang sanang sumunod sa ating pinuno, hindi na sana hahantong sa ganito. Mabibigyan ba sana kita ng isa pang pagkakataon? Kung naibigay mo lang sana sa akin ang taong sinasabi mong iaalay mo para sa akin. Pero sa halip na ibigay mo siya sa akin, itinakas mo pa siya. Isa yung kalapastanganan sa akin. Nakikita niyo ba ang galit sa mga mata ng babae na yan? Ang ibig lang niyan sabihin, walang pagsisisi sa kanya. Kaya ba tayo maawa sa kanya? Hindi kinaawa ng isang traidor. Dahil sa oras na pagbigyan siya, magagawa niya tayong ulit talikuran. Baka makagawa pa siya ng mas malala pa. Bitiwan niyo ang kapatid ko. Dahil hindi ko alam ang magagawa ko kapag sinaktan niyo siya. Pinagbabantaan mo ba ako? Sige! Kalagan niyo ng tali ang babae na yan. Kung malakas ka na, subukan mo kang patayin ngayon! Naging alerto si Criselda. Sa pagkakataon na makalas ang taling nakabuhol sa katawan niya, ay agad siyang nagpalit ng anyo. Sinugod niya si Pinunong Tukmol. Ngunit bumagsak siya matapos na bumaon sa dibdib niyang matalim na kuko nito. Ilang beses siyang tumayo upang kalabanin ang pinuno. Ngunit hindi niya magawang manalo. Ilang beses siyang bumagsak. At sa bawat pagbagsak niya, nakikita niyang unti-unting tinutuklap ang balat ng kapatid niya. Nagniningas ang galit sa kanyang dibdib habang nakikita ang bawat saya sa mukha ni Tope. Hindi rin makakuha ng sapat na lakas si Criselda dahil nanghihina siya sa bawat sigaw na galing sa kanyang kapatid. Alam mo, kaawa-awa mga gaya mo. Hindi mo ako matatalo kailanman dahil walang sino man ang papantay sa lakas na meron ako. Ngayon, tignan mo kung paano unti-unting hihiwalay yung laman ng kapatid mo. Damahin mo ang bawat sigaw niya at ang walang katapusan niyang pagtawag sa pangalan mo. Ate, tulungan mo ako. Ate, hindi ko na kaya. Tigilan niyo yan! Bitawan niyo ang kapatid ko! Ano nangyayari? Sino ang lapastangan na nagpaulan sa amin ng sibat na may apoy? Tingnan niyo! Nasusunog ang ibang kabahayan! Narito siya! Narito ang tao may tanga na mutya ng San Telmo! Umulan ng pana at sibat na nagmula sa iba't ibang bahagi ng kakahuyan. Sinaktan ninyong mga anak ko. Kaya oras na para pagbayaran ninyong lahat ng mga kasamaang idinulot ninyo. Siya yung babaeng bitbit na magkapatid na traidor! Bakit parang kontrolado niya ang apoy? May umaligid pang bolang apoy sa likuran niya. Ang ibig sabihin ba, siyang may tanga ng mutya ng San Telmo? Nag-alaga kayo ng kalaban?
At kayo pa mismo nagdala sa kanila sa ating tribo? Hindi ito maaari. Patayin niyo silang lahat! Sa kumpas ng mga kamay ni Pinunong Tukmol, nagpalit ng anyo ang mga aghoy at sinugod si Kristala. Ngunit nagpakawala ng apoy sa kanyang mga kamay si Kristala. Ang bolang apoy na nasa likuran niya ay nagsilbi niyang gabay upang puksain ang mga kalaban. Si Criselda na may tumayo para puntahan ang kapatid. Bilisan mo na! Lumayo ka na muna rito! Paano ka, ate? Ako nang bahalang tumahal sa mga katribo natin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapatay si Tupe at ang mga nanakit sa pamilya natin. Bilisan mo na! May sumugod pang aghoy kay Criselda. Ngunit naunahan niya ito sa pag-atake. Ibinaon niya ang matalim niyang kuko sa dibdib ng katribo. Si Crisanto na may tumakbo at nagtago sa isang malaking puno. Nakakatayo ka pa pala. Kailangan ko! Dahil hindi ako papayag na hindi man lang ako makakaganti sa'yo. Ngayon tayo magtuos! Agad na napasugod si Criselda sa binata. Nang umiwas si Tupe, nahagip ng kuko ni Criselda ang dibdib nito. Napasigaw ang binata dahil sa sakit at mas nagngit-ngit ang galit sa kanyang dibdib. Marami rin ang mga aghoy na sumusugod sa dalaga, pero agad niya itong natatalo. Binalingan din ni Criselda ng tingin si Kristala. Nakikipaglaban pa rin ito, habang ang ibang tao sa paligid nila ay nagpapaulan ng mga pana at sibat. Bakit hindi ikaw ang magpakaawa sa akin ngayon para buhayin kita? Hindi ako kailanman hihingi ng awa mula sa isang traidor! Manahimik ka na! Ngayon lasapin mo na ang kamatayan mo dahil sa mga ginawa mong kasamaan sa aming magkapatid! Tuluyan ang pinatay ni Criselda si Tupe. Sa galit niya ay pinirapiraso niya ang mga laman nito gamit ang kanyang mga kuko. Matapos niyang masiyahan, kinalaban na niya ang ibang aghoy hanggang sa makalapit siya kay Kristala. Panandaliang nakalimutan ni Criselda ang galit niya dahil sa ngayon ang kailangan niya ay ang maubos sa mga kalaban. Sa tulo ng bolang apoy ni Kristala, napapatay nila ang ilang mga aswang. Ang ibang mga tagalupig ng aswang na nagtatago sa mga puno ay nahagip ng mga agoy at ang iba sa kanila ay napapatay. Habang nakikipaglaban silang dalawa, narinig na ang sigaw ni Crisanto na humihingi ng tulong. Si Crisanto, hawak ni Pinunong Tukmol. Ako nang kakalaban sa mga ito. Iligtas mo si Crisanto. Ate, tulungan mo ako! Bitawan mo ang kapatid ko! Ibibigay ko sa iyo ang kapatid mo. Kapalit ng babaeng yun. Kailangan ko ang dugo niya. Kailangan ko siya. Ate, wag! Tumahimik kang bata ka! Ngayon pumili ka. Ang buhay ng kapatid mo o ang buhay ng babae na yun. Pumili ka na, Criselda. Walang pagdadalawang isip ang dalaga. Tumakbo siya pabalik kay Kristala. Hindi na niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang gawin. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay ang buhay ng kanyang kapatid. Anong ginagawa mo rito, Criselda? Bakit hindi mo pa iligtas si Crisanto? Kaya ko lang sarili ko. Kailangan ko lang tong gawin para sa kapatid ko. Bakas ang pagtataka kay Kristala matapos siyang atakihin ng dalaga. Iniiwasan lamang niya ito, ngunit pursigido si Criselda na makakuha siya. Nadagdagan ang hirap ni Kristala dahil sa dami ng aghoy na kinakalaban niya at kailangan niyang kontrolin ang sarili na huwag masaktan si Criselda. Makipagtulungan ka sa akin. Kailangan kitang dalhin kay Pinunong Tukmol para makuha ang kapatid ko. Doon lang mas naunawaan ni Kristala ang nais ng dalaga. Kaya nagpanggap siyang mahina. Bumagsak siya sa lupa kung saan nakakuha ng pagkakataon si Criselda na bitbitin siya at iharap sa kanilang pinuno. Pinatigil naman ni Tandang Soria ang pag-atake sa kanila ng mga katribo. Kaya ang naging puntirya nila ay ang mga taong kasama ni Kristala. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan.
Kailangan ko lang makuha ang kapatid ko. Sa wakas, nasa harapan na kita. Napakabango talaga ng dugong naaamoy ko mula sa'yo. Yan ang dugong alam kong papawi sa uhaw ko. Ibigay mo siya sa amin ngayon, Griselda. Pakawalan mo muna ang kapatid ko. Huwag mo kaming hahamunin ngayon. Ibigay mo na muna siya sa amin. Sige na, Griselda. Magsabay tayo sa pagpapalit. Ibigay mo sa akin ang kapatid ko, kasabay ng pagbigay ko kay Kristala. Pumayag ang pinuno nilang gawin yun. Ilang sandali pa, itinulak ni Griselda ang babae papunta kay Tandang Soria. Ngunit hindi ibinigay ang kapatid niya. Kapos na sa paghinga ang dalaga. Dahil mas lalo niyang nararamdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat. Ilang sandali pa itinulak ni Pinunong Tukmol si Crisanto. Ngunit kasabay noon ang pagpapalit anyo ng kanilang pinuno. At nagtangka ng atakihin at patayin si Crisanto. Ngunit dali-daling hinarang ng dalaga ang sarili niya upang siyang tamaan. Para bang tumahimik ang kapaligiran nang tumagos ang matatalim na kuko ni Pinunong Tukmol sa dibdib ni Griselda. Ate! Ate! Kabayaran lang yan sa kataksilan na ginawa mo. Hayaan mo. Magsasama-sama na kayo ng pamilya mo. Hintayin mo lang na makakuha ko ang dugo ng babae ito. Ibibigay ko ang pataw na kamatayan sa inyong magkapatid. Ang sama-sama mo! Sinuktan mo ang ate ko! Pinatay mo na nga ang mga magulang ko! Tapos ngayon ang ate ko naman ang gusto mong isunod! Hindi ako papayag na sasaktan mo rin pati ang mama namin! Hindi mo siya makakain! Hindi ako papayag! Nagbibiro ka bang bata ka? Wala ka pa sa hustong edad para maging ganap na aswang. Isa ka lang mahinang tao ngayon. Isang batang walang kakayahan. Crisanto, tumakas ka na. Kayaan mo na ako rito. Basta palagi mong tatandaan na mahal ka ni ate, ha? Lumayo ka na sa tribo natin. Hindi ate! Ipagtatanggol kita kahit na anong mangyari. Hindi ako tatakbo dahil ako ang papatay sa pinuno natin. Hayaan mo na yung bata na yan. Bago pa man makawala ang tao na ito, sipsipin mo na ang dugo niya. Umalis ka na, Crisanto. Tumakbo ka na palayo. Hindi ako papayag na sa pangalawang pagkakataon. Matutunghayan ang mga mata ko kung paano niyo papaslangin ang mga mahal ko. Lalaban ako! Bata ka pa, Crisanto. Wala kang laban, wala kang lakas. Hindi nakinig si Crisanto. Binitiwan ng malilit niyang bisig ang kanyang ate. Tumayo siya na puno ng determinasyon at tapang sa sarili. Ilang sandali pa'y lumakas ang hangin. Nagdilim ang kalangitan. At ang mga apoy na nasa paligid ay nagningas ng napakainit. Doon ay nakaramdam ng pagkabahala si Tandang Soria. Kaya inutusan niya ang mga aghoy na sugurin si Crisanto. Ngunit agad silang natigilan nang magpakitang muli ang bolang apoy. Kasabay ng pagkumpas ng mga kamay ng bata, pumasok sa katawan niya ang San Telmo. Bakas ang pag-aalab ng galit sa mga mata niya. Doon niya nagawang sugurin si Pinunong Tukmol. Malakas at parang kontrolado ng apoy ang katawan ni Crisanto. Kahit pa man lapitan siya ng mga aghoy, kusa silang nasusunog kahit hindi pa man siya nahahawakan. Anong ibig sabihin ito? Mukhang nagsanib-puwersa sila ng mutya ng San Telmo. Hindi ito maaari dahil walang kaya bumuksa sa lakas niya. Ngayon mo pagsisiyan ng mga ginawa mong pasakit sa aming pamilya. Hindi kita mapapatawad. Inatake ni Crisanto si Pinunong Tukmol. Lumaban pa ito sa kanya noong una. Ngunit napuruhan niya ito. Nang bumagsak sa lupa ang pinuno nila, pinira-piraso niya ang katawan nito. Lahat ng galit na itinago niya ay ipinaranas niya rito. Nang masiguro niyang patay na ang pinuno,
Sinunog niya ang katawan nito. Lahat ng nangyari na tunghayan ng mga katribo nila. Ang ginagalang nilang pinuno ay basta na lamang pinatay ng isang bata. Bakas ang takot sa kanila. Inubos ni Crisanto ang lahat ng mga aghoy na nakikita ng mga mata niya. Nang matapos na ang lahat, hinuli niyang patayin ang pinakamatandang aghoy, si Tandang Soria. Nagmamakaawa pa ito sa kanya noong una, pero hindi niya pinakinggan. Dahil yun din ang pagmamakaawa na hiningi ng mga magulang niya. Nang bumagsak at nasunog na ang lahat ng katawan ng mga aghoy, umaliwalas na muli ang kalangitan at lumabas na sa katawan ni Crisanto ang bolang apoy. Crisanto! Huwag ka na munang gumalaw, Criselda. Malalim ang mga sugat mo. Ang kapatid ko, ano nangyari sa kanya? Bakit siya bumagsak? Pupuntahan ko siya. Huwag na muna. Maayos lang ang lagay ni Crisanto. Hindi lang kinaya ng katawan niya ang pakikipaglaban. Hayaan mong ako nang bahala sa kanya. Inilibot ni Criselda ang paningin niya sa paligid. Tinutupok ng apoy ang tribo na minsan nagpahirap sa kanila. Ngayon dadalawang aghoy na lamang ang nabubuhay. Sila ng kanyang kapatid. Natapalan ko na ang mga sugat mo. Medyo matatagalang gumaling ang iba rito, pero panigurado naman akong makakabawi ka rin ng lakas. Maraming salamat. Kapag naging maayos na kami ni Crisanto, aalis na rin kami rito. Ang mahalaga ay ligtas kayo at napatay ang mga aghoy. Naipagiganti ko na rin ang pagkamatay ng aking ina. Ang mga aghoy bang pumatay sa iyong ina? Oo. Nagtungo kami sa bayan noon. Tapos nang iwan ko siya saglit, hindi ko na siya mahagilap. May nakapagsabi sa akin na maaaring nakuha na siya ng mga aghoy dahil bagong salta lang kami sa bayan na ito. Simula nun, gumawa ako ng paraan para makapasok sa tribo nila hanggang sa nakita niyo ko. Bakit may mga humahabol sa iyong tao noon? Yung may malaking medalyon? Mga kasamahan ko sila sa pagtugis ng mga aswang. Planado na namin yon. Noong una, dapat ay magpapahuli ako para maging alay. At doon ko isasagawa ang pagpaslang sa mga aghoy. Pero kayo ng kapatid mong nakakita sa akin. Inalagaan ninyo ko at naririnig kong lahat ng pinag-uusapan ninyo. Ako rin ang pumatay sa mga kalalakihang sumugod sa bahay ninyo. Dahil narinig ko silang papatayin nila kayo. Kaya inunahan ko na sila. Yung mga kaibigan ni Tope, saan galing ang kapangyarihan mong mutya? Matagal ko ng tangan ito. Pamana pa sa akin ng aking lolo. Ngayon ko lang nagamit at alam kong hindi ito ang huling beses na magagamit ko ito. Ate? Crisanto, mabuti naman at maayos ka na. Kumusta na ang kalagayan mo, ate? May masakit pa ba sa'yo? Ano nang nangyari sa sugat mo? Huwag ka nang mag-alala. Maayos na ako. Ang galing mo makipaglaban na. Pakiramdam ko kapag nailabas mo ng pagiging aghoy mo, magiging isa ka sa pinakamalakas na aswang. Oo nga pala, 2 na lang tayong natitirang aghoy. Ano nang gagawin natin, ate? Salamat po pala, Mama. Ay, Cristala, sa pagtulong mo sa amin. Devin talaga ang pangalan ko. Pero mas maganda ang Cristala. Bakit pa kayo aalis dito? Ayaw niyo bang dito na lang kayo sa bahay ko? Mag-isa lang naman ako rito para maging isang pamilya na rin tayo. Maging anak ko na talaga kayo ng tuluyan. Pero isa ka sa mga manlulupig ng aswang. At kami naman ay mga aswang. Mukha atang hindi yun maganda tingnan. Kalaban mo pa rin kami. Hindi naman lahat ng mga aswang kalaban namin. Dahil may mga aswang na katulad ninyong hindi naman ginusto maging aswang talaga. Dito, pwede na kayo maging malaya at masaya. Siya, maiwan ko muna kayong magkapatid at pag-isipan ninyong mabuti ang mga sinabi ko. Maluwag ang bahay kong tanggapin kayo bilang mga anak ko. Magaan sa pakiramdam ang mga salitang binitiwan ni Cristala. Kung saan ito naman talaga ang pangarap ng magkapatid. Nag-uusap ang dalawa sa kanilang magiging desisyon. At dahil maging si Criselda ay napalapit na sa nanay-nanayan nila,
Pumayag na siya sa hiling ng kanyang kapatid. Sa paglipas ng mga araw at panahon, naging masaya ang magkapatid na tinahak ang mundo sa likod ng madilim nilang nakaraan. Bit-bit nila ang kakayahan bilang isang aghoy, ngunit namumuhay ng payapa kasama ang mga tao. Wakas.